Pogi ba si Christian Esguerra? Yes na yes. Oo naman. Sobrang pogi. Oh, obvious naman na AI generated yan eh. Alam nyo, naisip ko pa ako magpa-survey kung talagang AI yan o hindi. Pero alam nyo, bilang isang responsableng mamamayan, hindi tayo dapat nagsishare ng mga peking impormasyon. Kamakailan lang may nag-viral na AI generated video na tila mukhang man on the street interviews ng mga estudyante na tumututol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Harta naman na fabricated ang mga ito dahil sa mga obvious na detalye. Pero ito ang malala. Shinare ito ng mga government personalities. Mabilis namang na-flag ng mga netizens at ng mga fact-checking agencies ang kumakalat na video na to. Na-call out na rin yung senador na nag-share. Sabi ni Honorable Senator na wala siyang pakialam kung AI yung shinare niyang video. Dagdag pa niya, and I quote ha, "I am not after the messenger. I am after the message." Yun ang delikado. Matinding usapin sa buong mundo ngayon ng AI o Artificial Intelligence. Basically, ito ay advance sa paggamit ng computer, gamit ang mga data na binabato natin dito para supposedly mapadali ang buhay ng tao. Yung pagpapakinis ng mukha gamit ang app sa cellphone, AI yun. Yung mga nagsasalitang aso sa TikTok at Instagram Reels, AI. Masyadong malawak ang usaping AI. May pros at may cons obviously. Pero dahil facts first to, pag-usapan natin ang maaaring epekto nito sa pagpapakalat ng balita at impormasyon para sa mga Pilipino. Sa panahon kasi ngayon, mas gamit ng Pilipino ang AI sa pagbura o pagpalit ng background sa picture, paggawa ng mga marketing collaterals at pagsulat ng report o school paper. Oh, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Pero alam nyo, ngayon, hindi na lang pan-generate ng posters o report yung AI. May mga vloggers na rin na nagsusulputan. May Pinoy OFW vlogger na tumatakbo sa gitna ng Red Sea nung pinaghiwalay ito ni Moses. Tapos meron pang lapu-lapu na nag-vlog bago dumating sa Magellan. Sikat din yung AI na lola, si Nanay Aida, na marami nang naging adventures. Nagkalat din yung mga nag-stand-upper na reporters sa tabi ng mga matubig na lugar tapos may biglang dadaan na sasakyan o tao na lulubog na lang bigla. Nakakatawa naman, pero kasi news reporter sa mga nandun, medyo nakakabahala. Nakakaaliw naman siya kung walang naloloko o nasasaktan. Imagine sila lapu-lapu nagbablog. Cute, di ba? Pero paano kung ginagamit na ito sa hindi magagandang paraan? Ibang usapan na kasi kung ginagamit yung AI sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Balik tayo dun sa video na shinare ng senador. Shinare nito ng kapatid ng vice presidente. O ito yung sabi niya. Like it's a post, real or not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. Let's put it this way. Kung may na-AI na content and doesn't matter to anyone, then it will not gain any traction. Dumipensa rin si Vice President Sara Duterte dun sa video. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Teka lang, porke ba hindi pinagkakakitaan, okay lang kahit na mali? Alam nyo, hindi lang po AI-generated content na nakikita natin problema rito. Malaking problema rin po yung mga opisyal ng gobyerno na nagsishare nito at meron po silang kapangyarihan para maka-impluwensya sa taong bayan. Isipin nyo, milyon-milyon na po yung views at libo-libo na po yung share itong AI-generated video na to. Ilang araw matapos ma-flag ang naunang video ng mga estudyante, nag-post uli ng panibagong video ang original uploader. Parehong format ulit na man on the street. Hindi dinideny ng uploader na AI-generated ang kanyang video at hindi naman daw ito fake news kasi wala naman daw binaluktot na news o impormasyon at opinion lamang daw iyon ng isang tunay na estudyanteng takot ilabas ang tunay na saloobin sa publiko dahil daw sa mga taong hindi marunong rumispeto sa opinion ng iba. Ang tanong, totoo bang opinion nito ng isang tunay na estudyante o baka naman ginagamit lang ito ng mga taong merong political agenda? Sa mapanuring mata, mabilis na masasabing AI ang mga bidyong tinutukoy natin. Masyadong makinis, hindi mabasa ang mga salita, at may mga detalye nagsasabing wala to sa Pilipinas. Pero paano yung mga kababayan natin na hindi mabilis ang mata sa mga ganong bagay? Hindi ba madali silang maloloko? Sapat ba yung kaalaman ng ating mga kababayan para malaman kung ano yung totoo at kung ano hindi?
Marami sa atin na may tinatawag na confirmation bias o yung pag-search at pag-prefer sa mga impormasyong sumasang-ayon lang sa paniniwala natin. Yung tipong maaaring mawalan tayo ng pakialam sa pinanggagalingan o pagkakagawa ng impormasyon basta pasok to sa pinaniniwalaan natin. Baka matulad tayo dun sa senador na nag-share kasi pasok sa paniniwala nila. Sigurado mas magiging pulido pa ang AI sa mga darating na panahon. Kung dati, mas madaling mahalata kung AI-generated ba ang isang material kung nasobrahan ng bilang ng daliri sa kamay o kaya may mga maliliit na detalye na hindi natin na-decipher. Pero isa lang ang sigurado, gagamitin ng may mga masasamang motibo ang teknolohiyang ito para manloko at magpakalat ng mga maling impormasyon para sa interes nila at ng mga kinikilingan nila. Ano ang dapat natin gawin? Huwag basta-basta maniwala sa mga nakikita online. Sanayin natin ang ating mga sarili na kilatisin ang bawat article, picture, saka video na dumadaan sa mga feed natin. Don't worry hindi po ako AI at totoo po yung lahat ng mga sinasabi ko.